sasabihin ko sa inyo as a first timer, what to bring here in Germany. First time ko din na nag-abroad at first time to go here in Germany based on my experience, okay? So, ayan, meron akong actually list before pa ako nagpunta dito sa Germany. So, ayan yung list ko. And then, nagsulat din ako ng mga other things pa. So, ito na nga. Lahat naman, mabibili mo dito sa Germany. Pero, hindi siya Filipino products talaga. Meron ng halo. Like for example, galing na siya ng Thailand, galing siya ng Vietnam, or Chinese products na, or yun nga, mga Asian products na din siya. Same but Asian products. Like for example, bumili ako ng Johnson powder. Mahilig ako ng powder, magpolbo. Ayan. Nagpopolbo kasi ako. So, I buy it in Amazon. Mabibili mo naman siya sa Amazon, pero pricey. Mas mahal nga ang price. At from Thailand siya. Hindi siya Philippine product. So, syempre tayong mga Pinoy, mas pinipili pa din natin or mas hinahanap pa din natin yung produkto natin or made from the Philippines. So, ito na, sasabihin ko na sa inyo, yung mga dinala ko or yung kasya sa maleta ko. At saka itong sinasabi ko, it depends sa kung magkano ang luggage allowance na kukunin sa inyo ng employer nyo. So, kung halimbawa, 23 kilos lang yung kukunin sa inyo, so nakadepende doon or 32 kilos. So, sa amin, ang kinuha sa amin ng aming employer na luggage allowance is 32 kilos. Isang pang 32 kilos, yung middle na luggage, di ba may small, medium, large? Medium, pang 32 lang, hindi po pwedeng dalawang luggage, dalawang maleta na hahatiin yon na, for example, 16, hindi pwede yung ganun. Dapat medium luggage lang, isa lang, 32 lang siya. And then, pwera doon yung inilalagay sa cabin ng airplane, yung mga pang 7 kilos. So, another pa yon, pwera yon, 32 plus yung pang 7 kilos, and then pwede ka din mag-bring ng backpack. Pero yung backpack mo dapat hindi masyadong bulky, kasi meron ka ng hand carry na pang 7 kilos, and then yung backpack pa. So, yun yung mga po pwede mong dalhin. Again, it depends kung 23 kilos yung isa, or 32 kilos. And then yung 7 kilos, yung pang sa hand carry mo, at saka backpack. So, yon. Okay. So, ang number 1 natin, na dadalhin, syempre, yung mga mamimiss mo, number 1 is food. So, mabibili mo nga siya dito, pero yung prices is triple. Kung hindi man triple, ay grabe. Napakamahal. Number 1, food. Yung mga dinala ko noon is like corned beef. Number 1 na yung corned beef na yan. Kung hindi ka maarte, pwede kang bumili ng CDO. Meron silang sulit pack, naka-sachet, naka-plastic na yon, so hindi siya pampadami or hindi siya pampabigat sa maleta. Kasi kung mga can, yung mga bibilin mo, mga nakakan, bulky na siya, malaki na siya. Pero kasi ako, sa Philippines, ang mga favorite ko na corned beef is yung Pure Foods. Kaso nga lang, mahal yon at saka bulky kasi hindi ko alam kung meron silang naka-sachet. Ang nakitaan ko lang talaga na merong sachet na corned beef is CDO lang. CDO, brand ng CDO. So, hindi to sponsored from the Philippine Food Company. Baka naman, charot. So, ayun nga, number 1 food. Number 1 corned beef. Kasi, syempre mamimiss mo yun. Ako nga, nung pag-uwi ko, ang dami kong biniling ganun. Ang dami kong in-stock hanggat kaya ng luggage allowance namin. Pati sa luggage allowance ni Jowa, nilagyan ko na din just to make sure madami ako madalang pagkain. Kasi mamimiss mo talaga yun. Meron man dito, pero grabe, ang prices is 6 euro. Ang 6 euro, i-times mo siya sa 60. Ayan na naman tayo, magta-times na naman ako. Nasa 360 pesos ang isa. So, liit-liit lang nung 300, isang can lang na ganyan, no? 360 pesos, tapos magkano ang price sa Philippines? Ang Pure Foods is 70 or 70 plus, hindi ko alam ang correct price na ngayon. So, parang nakatatlo, ang dami mo nang nabiling ganun kung sa 360. So, number 1 ko, corned beef. Century tuna, although may century tuna dito, pero mamimiss mo kasi yung panlasang Pilipino, lasang Pinoy na mga pagkain. So, yon, corned beef, at saka yung mga seasoning. Sinigang, may mabibili ka dito, sinasabi ko nga meron yan dito pero triple the price, mahal, at saka first time mo pa lang dito sa Germany, so i-discover mo pa kung saang lugar yung mga yan. So for like a few days or 1 to 2 weeks, dapat meron ka yan. Magdala ka mga sinigang mix, basta mga mixes. And then magdala ka ng magic sarap kung gumagamit ka niyan. And then what else? Mga sauces. Ako nagdala talaga ako ng mga nakasachet na KFC, UFC, sorry, UFC ketchup. Tapos bumili din ako ng Mang Tomas. Basta yung mga mini-mini, may mga maliliit kasi niyan.
So, yun, mga binili ko yun. Ano pa ba ang mga dinala ko? So, basta number 1 natin is food. Basta lahat na ng mamimiss mo na food. And then, kung lahat nakasachet, bring it. Pansit Canton, yan pa pala. Pansit Canton, my God, mamimiss mo yan. Kasi pag dito ka bumili, merong Pansit Canton dito, pero pag dito ka bumili, iba lang ang lasa. Hindi na siya kasing alat ng Pilipinas. Although, masama ang maalat, pero basta, iba talaga yung lasang Pinas. Yung compared dito, na dito mo na mabibili. Kasi parang change na nila yung product, na change na yung mga seasonings na kasama doon. So, iba na talaga siya, iba na ang lasa. At number 2, health and beauty products. Ako, nagdala talaga ako ng mga medicine. Yung health, like for example, yung medicine products nga, nagdala ako. Syempre, hindi ka naman makaka-access agad. Or sabi ko nga, hindi mo pa alam kung saan ka bibili nito. I-orient ka pa lang kung saan, or kung may kakilala ka ng Filipino, or kung may sasalubong sa'yo ng mga Filipino, may colleagues ka na Filipino, na i-orient ka sa lugar na yon kung saan ka dadating, better. So, but ako, nagdala ako ng mga medications like vitamin C, tapos yung pang anti-constipated medicine. Just ano lang. Tsaka nagdala ko ng Sinicod Forte. Tsaka ng Biogesic, yung mga ganon. Neozep, tsaka yung pang anti-allergy, cetirizine, ganon. Tsaka mga Vicks Efficacent Oil, mga pang ante. Mga pang sakit-sakit. So, magdala ka niyan. Dapat meron ka niyan, ha? Magdala ka niyan. Beauty products, like yung mga whitening soap, kung gumagamit ka. Tsaka mga pang skincare items, kasi syempre, hindi mo mabibili dito or mahirap hanapin. Meron man sa Amazon pero mahal. So, magdala ka na. Dalhin mo na yan. At, number 3 ko is clothing. Nagdala ako ng itong clothing pala, depende din sa season kung kailan ang dating mo dito sa Germany. If winter season, magdala ka na ng konti lang. Dito ka na lang bumili. Kung hindi ka maarte, bumili ka lang sa second hand. If nag-uumpisa ka pa lang, wala kang masyadong dalang cash, wala ka pang masyadong dalang pera, wala kang masyadong ipon. If nag-starting ka pa lang, hindi ka maarte, merong second hand store dito. Kahit mga Germans bumibili doon, hindi sila maaarte. So, nung pagdating ko dito sa Germany, bumili kami sa second hand store. Actually, nung pagdating ko dito, frulings na. Spring yung pagdating ko dito. So, hindi na winter, pero may lamig pa din. Pero kaya na ng jacket natin ng pang Pinas. So, magdala ka lang ng 1 to 2 jacket. Pwede na yon. At suotin mo na yun sa airport para hindi dagdag bigat sa luggage mo. So, sa clothing nga, sabi ko, kung kaya naman, konti lang ang dalhin. At dito mo na bilhin kung meron kang pangbili. Kung ibibili mo sa Pilipinas yung mga dadalhin mo, like for example, dito mo na bilhin. Pero sa akin sa experience ko, parang namamahalan ako dito sa mga underwears, ganyan. So, bili mo na yun sa Pilipinas. Doon mo na bilhin yun. Damihan mo na. So, maliliit lang naman yun at pwede mo naman siyang i-fold at pagkasyahin. Bumili ka na ng isang dosena. Isang dosena, tapos mga socks. Ako din, nagko-compare din ako sa socks natin sa Pilipinas compared sa socks dito. Parang andaling mapudpud ng, yung sa heel part dito ng mga nabili kong mga socks. So, parang mas preferred ko pa din yung socks sa Pilipinas. Yung mga binibili natin sa SM, yung mga 3-in-1, bili ka na nun. At saka mas makakapal, mas thick pa doon yung mga pang makapalang medyas talaga natin. Parang basta mas iba yung quality doon, mas bet ko sa Pinas. At sa clothing pala, kung nurse ka, kung mag-work ka as ambulante phlegidines like kagaya ko, bumili ka na ng mga scrub suit na dyan sa Pilipinas. Kasi dito, bumili ako ng scrub suit dito. Yung small na binili ko or extra small na in-order ko online is ang laki pa niya din sa akin. Iba yung fitting dito, iba yung sizes dito. So, I suggest sa Pilipinas ka na bumili ng scrub suit. At kung mag-work ka naman sa hospital, ang alam ko provided dun yung mga uniform. So, hindi ko sinasuggest na magdala ka ng scrub suit. At kung magtatrabaho ka din sa Altenheim, yan yung mga home for the agent dito. Ang alam ko meron din provided doon yata na mga scrub suit din. So, wag ka na magdala. Pero kung eins to eins ka, ambulante phlegidines or tinatawag na travel nurse para maging sosyal, so magdala ka ng scrub suit. Yan yung kuwan ko sa clothing, suggestion ko. And then, number 4, mga cultural or personal items. Magdala ka ng, kung religious person ka, magdala ka ng rosary. Siyempre, ando dun na yun. Meron akong dala. So, nagdala ako ng ganun. And then, of course, documents, paperwork. So, dapat dalhin natin yan, kompleto yan. And then, ilagay mo yan sa backpack mo.
And then, number 1 din na kailangan mo dalhin is electric plug adapter or adapter. Yung dalawa yung tusok niya. Kasi dalawang bilog, yun yung tusok. Wala yata ako, parang ipinamigay ko na. Wait lang, hanapin ko. Okay, ito, meron ako. Importante to ha, importante to. Ito yung sinasabi kong dalawang bilog. Mabibili mo to sa Ace Hardware. Doon ko to nabili sa Ace Hardware. So, ayan. Kasi iba dito yung saksakan nila. So, yung ganito. Magdala ka ng 3. Kasi pag sabay-sabay mong gagamitin, halimbawa, sa cellphone mo, cellphone charger, at magdala ka din ng hair dryer, hair blower. Kung may pambili ka, dito ka na bumili ng hair dryer mo. Kasi pagka winter time or spring time, para hindi ka magkasakit, kailangan mo i-hair dry yung buhok. Kasi pag titinginan ka dito, pag lumabas ka ng basa ang hair mo, hindi dito parang common na sila. Kaya i-hair dry mo muna yung buhok mo. Kung sa Pilipinas, sanay tayo na lumalabas ng hindi hinair dry ang buhok dito, hindi, magkakasakit ka. So, ayan. So, para for example, sa hair dryer mo to, tapos yung isa sa laptop mo, tapos yung isa sa cellphone mo. Para lang hindi ka tanggal, saksak. So, ako 3 talaga yung dinala ko. Yung isa pinamigay ko sa colleagues ko. So, kaya 2 na lang natira sa akin at hindi ko na to kailangan ngayon kasi nag-iba na ako ng phone. So, ayan. So, importante to, number 1 to. Huwag mo tong kakalimutan. At yung sinasabi ko nga regarding sa health and beauty products, just in case lang, magdala ka na nito. Mahira hindi yan sponsored ha. At before ka magpunta dito, bili ka din ng foldable tabo. Kasi walang bidet dito ha, walang bidet. So, sa Shopee or sa Lazada, makakabili ka ng foldable tabo. Nagdala talaga ako niyan ha. Pero kung may pang extra money ka, dito ka na bumili, sa Temu ka bumili. Mag-order, pwede ka mag-order doon. Hair blower or hair dryer, magdala ka din. Pero kung may extra ka, madami ka namang budget, pwede dito mo na lang yun bilhin. Tapos, nagdala ko ng eco bag. Kasi wala dito mga plastic. So, bibilin mo yun sa grocery. Kung madami ka namang extra pera, dun mo na lang din bilhin. Pwede yun. And then, before ka umalis sa Pilipinas, dun ka na magpalinis ng ipin para mas makamura ka. Although, at magpasalamin para mas makamura ka din kasi mahal dito. Kasi hindi mo naman makukuha agad yung insurance mo. Ang insurance is KASE or health insurance. Yung pwede ka lang magpunta sa hospital or magpa-check up. So, hindi mo makukuha naman yan agad-agad. So, kaya gawin mo na yan sa Pilipinas before ka magpunta dito. Ako, nagpalinis ako ng ipin, nagpagawa ako ng glasses or bumili ako ng contact lens. At ipakita ko sa inyo, meron pa akong sachet ng pagkain. Wait lang. Check ko ha. So, ito guys, nag-hoard ako. Nag-hoard ako ha. Nag-hoard ako nito kasi pagka may mga mangga dito na nabibili. So, pagka na-miss mo, ayan, ang dami kong binili ganito mga sinasabi ko, mga naka-sachet lang. Kasi mahal to. Makakabili ka dito ng mga naka-bottle na Barrio Fiesta na shrimp paste. Bagoong. Pero ito, hindi mo to mabibili dito. Kaya, magdala ka na nito. Marami akong dinala. Nag-hoard ako. At madami akong mga seasonings. Tingnan nyo. Tignan nyo, sabi ko nga sa inyo, UFC. Ay, pakita ko na lang sa inyo. Madami ako talaga. Madami akong sinigang. Kasi kailangan mo dito yan sa tag-ulan, sa winter time. Gusto mo puro sabaw. So, yan ang dali mo. At ito din sinasabi ko sa inyo na CDO, ayan, corned beef. Pwede na to for 1 person. Tsaka para dumami din, nilalagyan ko to ng egg. At kung hindi ka maarte, hindi maarte yung panlasa mo, na mura lang kasi to compared sa pure foods. So, pwede na to. At ganito yung sinasabi ko ng mga nakakan, na mga maliliit lang. Ganito lang mga dalhin nyo para magkasya sa maleta. And then, syempre palaman guys. Ayan, magdala kayo nito. Mga sachet. Kasi mamimiss nyo talaga. Bibili ka lang ng bread dyan. Tapos ganito, pwede na to, enough na to, breakfast na to, kapag ka nag-duty ka. So, mga pang emergency food ba. Ayan. So, ito pa pala. Don't forget to bring, syempre, chinelas. Tsaka, light lang yung chinelas na dalhin nyo kasi syempre, agad dito, di ka naman makakabili. Or kung may extra budget ka, sabi ko nga, pwede mo naman dito lahat bilhin. Pero, syempre, tayo nagtitipid. Paalis pa lang tayo. Kikita pa lang tayo ng pera. So, dalhin mo na yung magaan lang na chinelas. Yun lang yung dinala ko. And then, nagdala din ako ng, kasi sa amin, yung employer namin, binigyan kami ng towels. Ganyan, set of towels at saka set of blankets, comforter, bed sheets, tsaka pillow. Pinrovide yan ng employer namin, so hindi na kami bibili. But, kung halimbawa, konti lang yung binigay sa inyong allowance ng employer nyo, ayun, magdala kayo, yung mga maninipis lang.
kung sa summer, sana sa summer kayo dumating, pero pagka winter time, dito na lang kayo bumili. Or sana talaga, bigay din ng employer nyo para hindi kayo gumastos agad-agad. Basta importante sa akin pagkain eh. Kasi kung damit lang, kung hindi ka naman maarte, pwedeng paulit-ulit. Kahit ilang pieces lang yung dalin mo. Huwag ka, saka ka na mag-ipon pagka kumikita ka na, may ipon ka na. Yun. Pero for the, konting pieces lang talaga. Hindi mo kailangan magbonggahan dito kasi simple lang yung mga tao dito. Hindi sila tumitingin sa damit, sa mga brands. So, yun lang. So, sana makatulong sa inyo tong video na to, yung mga first timer na pupunta dito sa Germany or first timer na mag-a-abroad. Siguro parang same din naman, kaparehas lang din naman dito. Regarding pala sa budget, kung magkano ang perang dinala ko, mga nasa 20,000 pesos. Kasya na yun. Kasyang-kasya na yun. Nakabili pa ako ng sapatos dito. Nakabili pa ako ng sapatos na Adidas. Sale din yun yung nabili ko nun. O, di ba? Nakabili pa ako. Tsaka, mga panimula, mga sabon-sabon. Magdala ka ng mga sabon. Actually, may dala akong sabon. Sabon na Kojic. Tapos, may dala din ako mga napkins. Mga pads. Ayan, yan pa pala. Sorry, Sorry, nakalimutan ko. Napkins, yan, magdala ka niyan. Pagka girls ka, ha. So, tsaka ako pala, nagdala din ako ng mga sachet na mga shampoo pa pala. Shampoo and conditioner. Kapag ka, hindi ka pa, syempre, hindi ka pa makakalabas agad, hindi ka pa makakabili. So, may ganun ka na. Yung mga pang personal travel things, and nakasachet lang para kasya. Hindi yung mga malalaki, hindi bulky, sa maleta. So, yun lang. Thank you so much for watching. Please like and subscribe. Cheers!